Hello, good morning. Okay, good day. Have a nice day kay AI. So, marami nagtatanong ano ba yung tinatawag na dollar cost averaging o yung DCA sa crypto. So sa mga trading o sa gustong mag-trade, so ito yung mapapayo ko sa inyo. So, pag hindi kayo marunong mag-trade, so ito yung solusyon nyo para makabay kayo ng crypto sa cryptocurrency. Yung tinatawag na dollar cost averaging o DCA sa crypto na isang investment strategy. Ito, ginagamit ko to 2 years ago. So, okay? So, kung saan ito, regular kang bibili ng crypto. Okay? Halimbawa, yung Bitcoin o Ethereum. So dito sa Bitcoin, nakapix yung halaga ng pera. So, kahit ano pa ang presyo sa market, baba taas. So, ito yung auto na tawag na auto trade. Okay? Halimbawa, yung DCA mo, so bumili ka ng Bitcoin. Okay? So halimbawa, kada linggo, bawat linggo bibili ka ng Bitcoin. So depende sa price. Okay? Halimbawa, nag-invest ka ng 1,000 o 1,000 pesos kada linggo sa Bitcoin. So yon. So automatic bibili siya linggo-linggo ng Bitcoin sa halagang 1,000. Okay? Halimbawa, ngayong week 1, okay? Bumili ka ng 0.0005 BTC. Uh, at yung price niya is nasa 2 million yung market. Okay? Bumili ka. So week 2 bibili ka uli. Ang price ng Bitcoin bumaba ng 1,800,000. So makakabili ka ng 0.000556. Okay? Ayan. So pabago-bago yung price, pabago-bago din yung Bitcoin mo. Okay? So week 3 tumaas yung Bitcoin, naging 2.2 million ang price. So makakabili ka ng Bitcoin ng 0.00045 BTC. 'Yun. At tuloy-tuloy 'yun weekly, okay? So wag ka mag-alala kahit tumaas o bumaba yung market. So ang gagawin niya, i-average niya yung cost, kaya tinawag na DCA, okay? So over time, naiwasan mo ang pagbili ng crypto sa isang bagsakan na mataas ang presyo. Sa halip na magpapantay-pantay mo yung average ng cost ng bili mo, so kaya nga tinawag na dollar cost averaging. So maliwanag yon. Okay? Yun ang ibig sabihin yon. Okay? So bakit ba ginagamit ang DCA o dollar cost averaging? So ito yung mga pros niya and cons. So unahin natin yung pros. Okay? So hindi mo kailangan hulaan yung kung tama, kung kailan ka bibili. Okay? Tama o tumaas yung market. Okay? At ito, mas konti yung risk mo na maipit ka sa mataas na presyo. Ayun. So, ito, low risk. Hindi siya high risk. So, ito, nasa spot trade lang yung strategy ng DCA. So, maganda ito sa mga long-term investors. So, ang goal natin sa DCA is long-term. So, hayaan mo lang yung market na tumaas bumaba. Okay? So, siya nang bahala bibili ng presyo. Okay? Kung mababa yung presyo, bibili ulit yun. So, okay? Pwedeng daily o weekly ka bibili. Okay? Ang importante, meron kang USDT sa spot wallet mo. Yun ang gamit. So, yung DCA naka-automate na yan. Naka-automate gamit yung mga features ng crypto sa exchanges. So, pwede kang gumamit ng exchanges ng mga crypto like Binance, Bybit, OKX, Bjet, yan, CoinsPH. So, meron tayong Gcrypto, pwede rin. Okay? So, ito ang cons naman, hindi siya guarantee ng profit. So, hihintay mo talaga yung market ay tumaas bago mo i-sell. Okay? Ayan. So, kaya ito pang long term. Okay? So, mas mabagal ang kita kumpara sa lump sum invested kung biglang tumaas ang market. So, dito kailangan mo ng patient habang pag mababa yung market, bibili. Pag mataas yung market, bibili yung DSA. So, hintayin mong tumaas yung market kapag ka nag-green naman na yung TP mo, so pwede mong ibenta. Pero pagka nag-negative so i-hold mo lang yon. So DCA. Actually, nagdi-DCA ako weekly hanggang 1 month. O minsan 15 days to 20 days binebenta ko na pag tumaas. Okay? Ayan. So, kung gusto mo, pwede kitang tulungan gumawa ng DCA, plan B sa budget mo. So, depende sa budget mo. Okay? So, ito yung isang halimbawa ng sample daily naman. Daily cost averaging. Kung araw-araw gusto mong bumili ng crypto,
Halimbawa, ang pinili mo is yung XRP. Okay? So, bibili ka ng XRP araw-araw daily in long term. So, depende sa budget mo. Halimbawa, ang budget mo is 100 pesos per day. Okay? Sa loob ng isang buwan, magkano yung 100 times 30 days? So, meron kang 3,000 na budget. So, sa loob ng isang buwan, yung maubos mo yung 300 pesos. Kasi 100 lang yung daily mo, yung budget mo. Ayan. So, halimbawa, sample computation, ngayong day 1, ang presyo na XRP ngayon is nasa, halimbawa, 30 pesos. Okay, bumili ka ng 100 pesos. Salagang 100 pesos. Okay, day 1, 30 pesos. Tapos, day 2, yung price ng XRP is 25 pesos. So, bibili uli yung crypto ng 100 pesos. Okay, day 2. So, day 3, tumaas yung market. Ang price niya is 28 pesos. Bibili uli siya ng 100 pesos. Okay? So, day 4, 32 pesos tumaas. Bibili uli yung bot. Okay? Day 5, 27 yung price ng XRP. Salagang 100 pesos. Ayan. Hanggang day 30. Okay? Ngayon, kung ano yung price niya, i-average niya yon. Kung anong price ng XRP. Okay? Halimbawa, sa 30, 25, minsan 28 ang XRP. Naging 27, minsan 20. So, pabago-bago yung market, taas baba. So, ngayon, after 30 days, yung total investment mo na 100 pesos times 30 days is 3,000 pesos yung capital mo sa XRP. So, halimbawa, yung total XRP mo is 100 to 110 XRP. So depende yun sa daily price. Okay? So, ang average cost per XRP mo, yung total mo, i-divide mo yan sa total XRP. So, halimbawa, 3,000 pesos. So, i-divide mo sa 105 XRP. Ang average niya is 28.57 average price. Ayan. So, yun yung magiging price niya kung negative o positive yung nagiging TP mo. Pero pag tumaas yung market, pagka nakapag-TP na, pwede mo lang i-sell pagka mataas na yung TP mo. Okay? So, kailangan long term, pwedeng 1 week, 2 weeks, 1 month. Okay? Depende sa average mo. So, daily makikita mo naman yung price niya kung tataas bababa. Pagka nag-green yung con mo, yung market, so, TP. Pagka nag-negative, red siya. So, hintay mo lang na tumaas ulit. So, ang benefits ng XRP sa DCA is, hindi mo kailangang hulaan kung kailan mababa o mataas yung presyo. Ayan, so, parang robot na yung bibili. Kasi robot na yung bibili. Okay? Bumibili ka kahit mahal o mura, kaya bumababa ang average cost mo over the time. Okay? So, useful ito kung naniniwala kang aakyat ang XRP pong long term. Okay? So, kung gusto mong i-automate ang ganitong setup, sasabihin mo lang kung anong exchange ang gamit mo. Pwede kang gumamit ng halimbawa ng Binance, CoinsPH, Bybit, ayan, Bidget, at iba pa. So, yan. So, matutulungan kitang i-set up at stimulate yung paggawa ng DCA. Okay? So, gawin lang yung explanation ng DCA. So, I hope sana meron kang natutunan sa video. So, just sa comments below, ano masasabi mo sa video natin. So, ano natutunan mo ngayon? So, mag-comments ka. Okay? At huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, JotanBit TV. Okay? So, para ma-update ka sa mga next video ko. Okay? Yan. So, magbibigay ako ng sample. Okay? So, pinaliwanag ko lang yung DCA kung paano nagtatrabaho. Okay? So, this was JotanBit. So, paki-like naman yung ating video at i-share mo tong video para ma-update it sa mga next video ko. Okay? So, this was JotanBit. So, thank you for watching. God bless day.